Magandang araw po sa ating lahat. Kinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y silang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan. Kundi ako umirig, kundi ko man bigyan halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kundi ako nagmamahal, sino ako? Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay binigyan ng Diyos ng maraming yaman at katangian. Para sa ating kakulangan ng sipag na mapamunga ang lahat ng ito, humingi tayo ngayon ng kapatawaran. Para sa aming kakulangan ng panampalataya sa iba't ibang handog na iyong ibinigay, para aming mapapamunga, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kawalan ng pag-asa sa iyong tulong, para hindi masayang ang iyong mga handog sa amin, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming nanlalamig na pag-ibig na siyang nagdulot na kawalan ng kasipagan, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kahit taasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, iminagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian.
Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpairal sa lahat ng sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang siya'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pag-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibuntun sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad
at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yon, na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, wikain mo, buong nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, wikain mo, buong nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, 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 alleluia. Samayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5 talento, ang isa na may 2 talento, at isa pa'y 1 talento. Pagkatapos, siya ay umalis. Umalis kaagad ang tumanggap ng 5 talento at pinatubo niya iyon. At nagtubo siya ng 5. Gayon din naman ang tumanggap ng 2 talento ay nagtubo ng 2. Ngunit ang tumanggap ng 1 talento ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5 talento. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5 talento na bigay ninyo sa akin. Ito pa po ang 5 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling.
tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2 talento ang sabi, Panginoon, ito po ang ibinigay ninyong 2 talento. Ito naman po ang 2 tinubo. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento. Alam ko pong kayo'y mahigpit, sabi niya. Tumanggap kayo sa hindi niyo pinaghihirapan at nagaani sa hindi ninyo itinanim. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1 talento ninyo. Masama at tamad na alipin tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang tumanggap ako sa hindi ko pinaghihirapan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin niyo sa kanya ang 1 talento at ibigay sa may 10 talento, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at maging masagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay. Napakahalaga at punong-puno ng mensahe ang ating talinghaga parabola na galing sa ating Panginoon. Sa unang pagbasa at pangalawang pagbasa, punong-puno din ng kaalaman, karunungan. Ngunit kailangan nating manalangin, lalo na sa ating bansa, sa Pilipinas, para sa mga biktima ng bagyo, biktima ng baha at dilubyo. Marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng bahay, namamatay. Kaya tayo ay tinatawag, inanyayahan na manalangin at magpakita sa ating kabutihan sa pamamagitan ng ating pagbahagi ng ating mga biyaya. Dahil katulad sa talinghaga na ating narinig, tayo ay binigyan ng Diyos ng mga biyaya, kaloob ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mapagbigay. Ang Diyos ay may kagandahang loob, kabutihang loob, na tayo ay Kanyang katiwala. Mahalaga itong salitang ito, katiwala. Ibig sabihin na siya ay naniniwala, may tiwala sa ating kakayahan. Kaloob ng Diyos ang ating buhay. Kaloob ng Diyos ang ating talino. Kaloob ng Diyos ang ating kalusugan, kalikasan, ang ating simbahan. Ang panahon ay kaloob ng Diyos. Ang ating yaman, katangian, kakayahan, kahit ang kahirapan ay kaloob ng Diyos. Paano tayo tumugon kung tayo ay nasa kahirapan? Kung ating kapwa ay naghihirap, ano ang tugon natin? Dahil ang Diyos, ang bawat tugon ng Diyos ay ang Kanyang pagmalasakit, ang krus. Pagmalasakit ng Diyos, ang Kanyang walang hanggang pag-ibig, ang Kanyang katapatan. Kaya tayo ay tinawag na maging instrumento, makipagtulungan, na tayo ay manggagawa, lagusan ng pagpapala ng Diyos. Kailangan ngayon sa ating panahon, pandemic, ipakita ang ating kasipagan sa paghahanda, na tayo ay marunong makinig, makiramdam ay puso sa mga nangailangan, lamang makasarili tayo.
Dahil ang makasarili, katulad ng isang alagad na tinago ang kanyang talento para lamang sa kanyang sarili. Ang biyaya, ang kaloob ng Diyos ay binigay sa atin upang ang Diyos ay magniningning. Tayo ay maging instrumento upang lahat ay makaranas ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang ating sarili, ng masaganang buhay, ng mga bunga dahil sa ating mga gawain, dahil tayo ay masipag, hindi tamad. Dahil ang karunungan ay ang pagkikinig sa salita ng ating Panginoon at ang pagsasabuhay nito. Ang pagsunod kay Kristo, na siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. At may katapusan ang buhay. Ang Diyos walang katapusan. At may hukom, may pagsusulit, katulad sa ating narinig sa Ebanghelyo. Sa unang pagbasa sa aklat ng mga kawikaan, ulirang asawa. Bakit asawa? Dahil sa ating bahay, sa pamilya, pag wala ang nanay, magulo. Ngunit kung nandiyan ang ina, ang nanay, pagmamahal ng isang ina, kabutihan. At matiwasay ang ating tahanan. Kaya, ulirang asawa, babaeng may takot sa Diyos. Dahil ang takot sa Diyos ay simula ng karunungan. Ano ang takot na ito? Hindi ibig sabihin takot na ang kahulugan ay kasamaan. Takot na mabuti. Na natakot tayo na mahiwalay sa Diyos. Dahil ang Diyos ay palaging nasa panig natin. Na sa araw-araw gumagawa tayo ng ating mga desisyon, pagpipili. Katulad ng ulirang asawa, higit sa mamahaling perlas. Masipag sa gawain, matulungin sa mga mahihirap, may puso sa kapwa, bukas palad sa mga nangailangan. Ganun din ba ang ating buhay? Dahil ulirang asawa, ang kahulugan din dito, ulirang alagad ng Diyos. Tayong lahat ay tinatawag na maging ulirang alagad ng ating Panginoon. Sa ikalawang pagbasa, San Pablo, ipinahayag niya sa mga Tesalonika na kailangan maging gising, laging handa, malinaw ang isip. Paano maging malinaw ang isip? Na tayo palagi ay nasa panig ng liwanag, araw. Kung tayo ay mga anak ng liwanag, tayo ay mamuhay ayon sa liwanag, katotohanan. Na tayo ay sumusunod sa ating Panginoon dahil siya ang katotohanan. Ituon ang pansin sa Panginoon. Hindi yung kailan darating ang katapusan ng mundo. Kailan darating ang Panginoon, hindi natin alam. Ngunit ang buhay ay may katapusan. Iyon ay katotohanan. Darating sa ating buhay. Kaya sa Ebanghelyo ni San Mateo, katiwala tayong lahat. At ang bawat tao ay may taglay na katangian. Ang biyaya ay handog upang hindi itago, upang hindi angkin dahil galing yon kaloob ng Diyos. Ang biyaya ay handog upang ibahagi. Ipagpatuloy ang gawain ng Diyos, kaya tayo ay katiwala sa pamamagitan ng ating mabuting gawain araw-araw bilang asawa, bilang magulang, bilang mga anak, manggagawa, simbahan, lahat-lahat gumagawa tayo dahil katuwang tayo ng Diyos sa Kaniyang patuloy ng paggawa ng kabutihan sa mundo. At alam natin na sa ating mundo, maraming kasamaan. Ngunit kung tayo ay tapat sa Diyos, mangingibabaw ang Diyos sa ating buhay. Magniningning ang kadakilaan ng Diyos
sa pamamagitan ng ating mga mabuting gawain. At ano ang ating tugon sa kabutihang loob ng Diyos? Na tayo ay kailangan magpasalamat sa Kanya. Kilalanin ng Diyos na siya ang simula at hantungan ng bawat biyaya at nilalang. Kababaang loob, nakibahagi lamang tayo sa mga kaloob ng Diyos. Huwag maging mayabang dahil lahat ay galing sa Kanya at hindi manatili sa ating mga kamay. Na tayo ay magiging bukas palad, marunong magmalasakit, may puso sa mga nangailangan. At huwag natin kalimutan na sa huli, may parusa sa mga walang bunga sa kanilang buhay. Makasarili, nagtatago ng talento, nakabaon sa lupa ang kanilang mga tinanggap na biyaya. Ang ibig sabihin, lahat-lahat dito mga kapatid, na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay nagbibigay araw-araw. Tayo ba ay katiwala niya? Tayo ba ay responsableng alagad ng Diyos? Tayo ba ay tapat sa Kanya? Tayo ba ay may mga bunga? Dahil sinabi dito sa talinghaga, kunin ninyo ang kaniyang talento sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at maging masagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na nasa kanya ay kukunin pa. Ano ibig sabihin? Pag tayo ay makasarili, mawala sa atin. Ngunit kung tayo ay mapagbigay, ay maging masagana ang ating buhay. At sinabi dito sa talinghaga, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Ano bang buhay natin? May kabuluhan? At doon tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Ano ibig sabihin dito? Na pag tayo ay nasa harap ng Diyos, tayo ay tanungin kung paano tayo naging katiwala. Kung hindi tayo tumugon habang buhay tayo, nasa harap na tayo ng Diyos, huli na ang lahat. Kaya kailangan ngayon ang pagbabago. Kailangan ngayon ang pagmamahal. Kailangan ngayon ang pagbahagi ng mga biyayang ito upang tayo ay magiging karapat-dapat sa Kanyang harap at sa Kanyang kaharian. Tayo ay magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karuunan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang pairito at hukom sa mga bubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hingin natin sa Diyos na kayanin nating maging handa para sa pagdating ng Panginoon sa katapusan ng panahong ibinigay niya sa atin. Para sa bawat kailingan ang ating itutugon, amang mapagbigay, digin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan upang mapaghandaan nila ang pagdating ng Panginoon sa kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang sipag, sa pamangalaga sa kanilang kawan,
Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang magamit nila ng maayos ang yaman ng ating mga taong bayan at ng ating kalikasan para sa tunay na pag-unlad, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan upang sa kanilang pagsisikap ay kanila pang matuklasan ang ilang kagalingang lingid pa sa kanilang kaalaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekonomismo ay ating matuklasan ang iba pang paraan tungo sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito upang umigting pa ang ating sipag na gamitin ang lahat ng ating kakayahan para lumago sa pagiging mga ulirang anak ng Diyos at alagad ni Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagbigay, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming pagbigay, ibuhos mo sa amin ang handog ng iyong Espiritong Banal upang maging masigasig kami sa pagtuklas sa mga handog sa aming buhay at maging handa para sa pagdating ng iyong anak sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at kunita ko. Lahat ng awa ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang mundo na ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, naging tatanim ako. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig ko at lahat katalikdan ko. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay at sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang gandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming papakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ay iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya naging kapwa naming maasahan upang may mangungunang umako sa dahil hangad mo magbago ang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nananaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu ang iyong banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pinagtiis ang kusang loob maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, ginawa kanyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunit sarili ay inihain, ilang makait inumin, inagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaloob ng kaligtasan. Kami nagpasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isanasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa na Francisco, aming Papa, ni Roberto, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na Mahaling Biring Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang kabiyak, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tayo tinawag ng Panginoon na kanyang katuwang, katiwala, upang ibahagi ang may biyaya na atin natanggap sa Kanya sa pamamagitan ng dasal na Kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng mapapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan Ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na Nagaling
Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong iniyahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagturo sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy tayong manalangin kay San Lorenzo Ruiz, lalo na sa ating panahon, sa ating bayang Pilipinas, sa mga biktima ng bagyo. Ama naming mapagmahal, ang iyong anak na si Kristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig,
upang mahandog ang aming buhay para sa iyo at sa para aming ng kapwa-tao. Inakay rin ng mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, ipanalangin mo kami. At sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at maging kasangkapan kayo ng pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaniluman, tayo'y nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Holy Mary, Mother of God. Pray for us. Saint Michael. Pray for us. Holy angels of God. Pray for us. Saint John the Baptist. Pray for us. Saint Joseph. Pray for us. Saint Peter and Saint Paul. Pray for us. Saint Andrew. Pray for us. Saint John. Pray for us. All you holy men and women, pray for us. Saint Mary Magdalene. Pray for us. Saint Stephen. Pray for us.
Pray for us. Saint Basil, Pray for us. Saint Martin, Pray for us. Saint Benedict, Pray for us. Saint Francis and Saint Dominic, Pray for us. Saint Francis Xavier, Pray for us. Saint John Vianney, Pray for us. Saint Catherine of Siena, Pray for us. all you holy men Men and women, pray for us. Saint Teresa of Jesus, Pray for us. Saint Pope John Paul II, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Padre Pio, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint Mother Teresa, Pray for us. all holy men and women, Pray for us. saints of God, Pray for us. all you holy men and women, pray for us. Dear God, thank you for the example of the saints. I desire to join in their company, worshiping you forever in heaven. Please help me follow their footsteps and yours, Jesus Christ. Please help me to conform myself to your image, seeking your will in all things, as the saints did. Please help me to devote myself and all that I do to your glory and to the service of my neighbors. Amen. Lord, be merciful. Lord, deliver us, we pray. From all evil. Lord, deliver us, we pray. From every sin. Lord, deliver us, we pray. From everlasting death. Lord, deliver us, we pray. By your incarnation. Lord, deliver us, we pray. By your